Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibago na namang edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. Ito po ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Isang magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Makakasama niyo din ang official kakwentuhan, hindi lamang ng aking partner na si Partner Ezekiel, kundi ng buong probinsya ng Isabela. Ako po, si Faye Andres. Ako naman, partner, magandang hapon. At syempre, habang papalapit nga ho tayo sa araw ho ng Kapaskuhan, pero may mga issue pa rin ho tayong hinaharap. At syempre, dapat bigyang tuon. Isa ho rito ang kaugnayan ho no, sa pang-aabuso sa mga kababaihan. Kabilang ang ating mga elders o yung mga nakakatanda, partner. That is correct, partner. At sadyang ang mayroon pa rin mga, naitatalang kahalintulad ng kaso tungkol dito sa ating bansa. At gayon pa man, alam natin na ang bawat kababaihan, lalong-lalo na pag may mga edad na, partner, may mga karapatan din yan na mamuhay ng malaya sa takot, may dignidad at pantay sa oportunidad. Tama naman. Dapat, sabi nga ho nila na partner, dapat pantay-pantay. Kaya naman para ho sa celebration natin sa 18th-day campaign to end violence against women, tayo po ay nag-imbita ng dalawa sa mga respetadong manananggol o abogado ho, no, ng pamahalang palalawigan ng Isabela upang ating palawakin ang ating kaalaman tungkol ho dito sa kampanya ho na ito laban ho sa karahasan sa mga kababaihan, partikular na ho sa mga elderly rights at mga batas ng ating hong bansa patungkol sa kanilang mga benepisyo, partner. Yes, partner. Hindi lang respetado, naggagandahang mga manananggol at abogado. Oo, unahin natin, makakasama natin live here in the studio ang Supervising Administrative Officer ng Provincial Government of Isabela. We have Attorney Analu Agustin Villeza. Magandang hapon, Attorney. Hello, magandang hapon po sa ating mga tagapanood dito sa Isabela Connect ka dito. Magandang hapon din sa iyo, Sir Exie, Ma'am Faye, at saka syempre magandang hapon sa aking napakagandang sister, Attorney Kai. Oo naman, talagang partner, no? Para tayong nag-go sa isang pageant tuloy, no, na nanalo dito. Anyway, mga kasama din ho natin si Attorney Carla Luis Diokino Agbayani, also known as Attorney Kai, ang ating Assistant Provincial Legal Officer ng pamahalang palalawigan ng Isabela. Attorney Kai, welcome back ho again sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating tagapanood, tagapakinig sa buong lalawigan ng Isabela, sa aking napakagandang sister, candidate number 2. For the province of Isabela. Naman talaga. Uy, yung ating mga viewers, partner, pwede rin ho silang makisali kung may mga katanungan ho sila sa ating mga nagsisigandahan at nagsisigalingan ho ng mga lawyers ho natin dito ho sa Provincial Government of Isabela. Just post ho your comments ho sa comment box ho natin at yan ho bibisitahin ho namin maya-maya. At para makarami ho tayo ng mga ma'am, pag-usapan ho natin syempre ang general ho dyan is violence against women and children o yung VAWC. Sa kampanya ho muna, kontra ho sa VAW, sa mga kababaihan ho natin. Ano po ba yung layunin no, ng kampanya ho na ito? Itong campaign to end violence against women. Kasi usually, yun yung tanong ng karamihan eh. Bakit ba merong ganyan yearly merong mga annually may mga ganyang campaign? Ayan, hindi kasi tayo nagsasawa mag-inform. This campaign is actually an information dissemination para malaman ng lahat. And an awareness and acknowledgement that there are rights for women, not just for them to be heard, but for protection and for equality. So yun, no, ang practice po kasi globally is just 16 days. But for the Philippine context po kasi we have 18 days campaign. So it starts from November 25 and it ends po on December 12.
Tama yun, no? Tama si Attorney Kaya na sinabi niya na hindi tayo nagsasawa na mag-campaign regarding dito sa anti-violence against women. Kasi nga, Sir Exie, Ma'am Faye, meron daw tayong pag-aaral dito sa Philippine setting na kung saan isa daw sa bawat 4 na babae na edad 15 hanggang 49 years old ang nakakaranas ng violence against women sa kahit na anong uri ng violence, mapa-physical man yan, emotional o psychological or economic abuse, nakakaranas daw ang isa sa bawat 4 na babae dito sa ating lipunan. Talking about, yun nga po, nabanggit mo yung iba't ibang klase ng karahasan. Bukod po sa mga nabanggit mo, Attorney Analu, meron pa ba? Ano ba yung mga karahasan na ito? You may want to cite as example tungkol dito sa mga iba't ibang klase ng mga karahasan na ito. Magandang question po yan, Ma'am Faye. For violence against women and children, 4 po kasi na abuses ang dinidiscuss ng ating batas. So we do not like to make it formal. So our approach lagi pagka we do our seminars or lectures, pag pinapatawag po kami, is isang malaking kwento or chismis. Yan. So the 4 types of abuses are physical, then you also have psychological, sexual, and then financial abuse. So iba-iba po kasing parameters na ito eh. So you're controlling the woman. She does not have a voice anymore. She does not have any more independence. She does not have an identity beyond what is given to her from her husband or their families, ganun po. So it becomes abuse kasi nawawalan na ng dignidad ng isang babae. Tsaka bukod pa dyan, siguro sa ating mga kababaihan, no, mas common sa atin na nare-recognize lang natin na abuse kapag ka-physical or pwede ding sexual. Most of the time po kasi, Attorney, pag sinabing abused or violence, parating yung mga nasusuntok, yung mga may mga ganon. pasa, yung may makikita pasa. mo sa katawan. Ngayon ko lang narinig, meron palang financial abuse, Kabsa. Financial or financial economic. abuse. Meron ding psychological na abuse. O tama yun, sabi ni Attorney Analu, no? Hindi ka nga pinagbubuhatan ng kamay, pero everyday pinagsasabihan ka ng masasakit na salita na bobo ka, putang ina mo, wala kang kwenta. So it really hits on the dignity of the woman because you do not have the confidence anymore to make decisions on your own. Parang nagiging almusal, tanghalian, gabihan mo na ang mura na nare-receive mo sa iyong partner or asawa. Psychological abuse na yun kasi 'di ba natatakot ka na, hindi ka na makatulog, restless na ang iyong pakiramdam. So considered na psychological abuse yun. Kasi sabi nga ho natin yan yung mga composition ingredients ng batas ng RA 9262. Parang ewan ko, pansin mag-isa ko lang ata dito. Pero balikan ho natin, no, mga ma'am, just to add lang, kasi nakakalungkot na every year, may mga ganito, which is parang paalala na rin, no, sa mga kalalakihan, not only sa mga kalalakihan, kundi sa mga kababaihan na may mga rights sila na kinakailangan ho nilang ipaglaban para hindi sila maabuso. Matanong ko lang, base ho sa mga clients ho ninyo, ano ho ba yung root cause, kumbaga? Bakit may mga ganito pa rin na mga pang-aabuso sa mga kababaihan ho natin? Ano yung frequent na dahilan? Siguro po yung napapansin naming trend for the VAUSI cases is the lack of respect of the relationship. The way that they see women po kasi is just another extension of their property. Although hindi naman natin pinagkakaila, no? The Philippine context kasi is more of a patriarchal society. So what do we mean? The seat of power is always with men. Alam naman natin yan. Decision making, yes, of course. Siyempre, seat of power natin yan. So sila yung decision making, sila yung nagsasabi kung anong tama o mali. Diba? Medyo nagkakaroon tayo ng problema when it comes to the treatment of women. Kasi iba ang treatment sa men, mas tolerant tayo sa mistakes, diba? Sa ganon. Pero for women, iba. Parang mas stringent, masyado tayong stricto. Dapat ganito ka, perfect ka, ganito ka lang dapat. Parang Maria Clara. Ganon. So the way that they look at their partner, it's not a partnership per se. It's more of okay, asawa kita, pero dahil babae ka, ito ka lang. So you mean to say po, Attorney, parang meron kasing mga guys na authoritative sila. Yes. Parang to add to that, meron kasing stereotyping sa babae at sa lalaki. May stereotyping or discrimination na ang notion kasi sa ating society, pagka lalaki ka for productive activities. Pagka babae ka naman, you are confined to reproductive activities and even household chores lang. So nasa loob ka ng bahay. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga meaningful or productive or na activities, di ba? Kaya doon din nag-espouse ang mga financial abuse din. Kasi ang mga babae financially dependent na din sa kanilang asawa dahil nga sa ganoong setting sa ating bahay.
Pero may isingit ko lang kasi baka mamaya may magtampong mga Andres Su dito ha. Ayan, lalong-lalo na sila partner, Sir Arnel at yung Sir mga MK. kasamahan natin sa tech booth. Ay, hindi naman ibig sabihin no, na eto, pinag-uusapan ho namin yung karapatan ng mga kababaihan. Kasi usually talaga, mga kababaihan ho talaga yung naaabuso. Pero hindi naman ibig sabihin, mayroon din mga mister naman yung inaabuso. Yes, that's true. We acknowledge that. Pero it just so happens that women are the more vulnerable Yes, of sectors course. lang po. Pero kung ang tanong ni Juan de la Cruz, paano kapag yung misis ko binubugbog ako kapag walang sahod? Pwede namang magkaso, di ho ba? Mga physical injury. Pero yun nga po yung running joke kasi Sir Exie, Ma'am Faye, no? Pagka kunyari, nagkabugbugan ng mag-asawa, ang babae, ikakaso niya sa asawa niya, 9262. Pero ang lalaki, ikakaso lang niya, physical injuries. Physical injuries. At saka, Sir Exie kasi, kaya nga tayo merong vowsy kasi isa sa mga naging reasons, yung statistics na karamihan ng mga nagsusumbong, mga babae. Wala naman kasing kaso ng mga lalaki na pupunta sa police station para magsabi na binubugbog sila ng kanilang asawa. So, kung gusto nilang magkaroon ng violence against men, maging matapang sila at magsumbong kung sila inaabuso ng kanilang asawang babae. Kumbaga, I just wanna ask din po kasi before kasi, yung mga kababaihan nga naman, like what you said po na ang inaasahan talaga, ang mga babae, they're just inside the house, doing household chores, ganyan. Pero sa panahon kasi natin ngayon, marami ng mga women na dignitaries. We have women presidents. We have members of the Senate, mga senators na babae, mga ganyan po. We even have justices na babae. Don't you think itong mga ganitong klase ng campaign and also the laws that we have, does it overkills yung mga ganito po? Or what is your insight? Personally po, it's not enough. Kasi what we see in the workforce does not automatically translate po dun sa dynamics ng family. Ang nangyayari po kasi dyan, the woman is working. The woman goes to work, 8 to 5, 9 to 5. Pero pag uwi, sino pa rin pong mag-aalaga? It's not a shared responsibility in the household. Lagi at lagi ang default parent, ang default everything else, household manager, di ba? Yung sa ganun sa bills, is always the woman. Kasi yun yung nakalakihan. So for the man, it is enough for him to earn money. But unfortunately for women, while we earn money, there are still other responsibilities and accountabilities na kailangan namin mag-step up into. Eto naman, hindi naman sa bilangan kung anong trabaho. Tama ho yung nabanggit ho kanina, no? Tama ho yung nabanggit kanina, dapat ang pundasyon ho ng isang relasyon is yung respeto, kumbaga. Kasi kapag mag-jowa naman, di ba, may respect naman to each other, pero hindi ko lang alam. Anyway, dito ba sa kampanya ho ninyo, no? I understand, pumupunta ho kayo sa mga communities, sa mga group of people. Kumusta naman ho yung reactions ho nila or feedback ho nila right after ho ng mga ninyo, yung campaign ho ninyo? At paano ho makakatulong ang mga tao ho sa kampanya ho na ito? It's nice po that they are responsive. Pero again, yun nga po, no, parang sinasabi na, violence against women? Meron yung violence against men. O syempre kami, as the voices of empowered women, kasi coincidentally, we're also members of the Zonta Club of Isabela. So shout out po! Hi, Judge Jen! Hello po sa ating mga members ng Zonta Club of Isabela. So, as much as possible, we would like to have the information dissemination on a wider scale. So, responsive naman po yung mga tao. Pero at the end of the day, makikita mo pa rin kahit papaano yung drawbacks na pag sa kalalakihan na puro babae na lang. So, ang lagi namin sinasabi, we acknowledge that there's also rights for men. Pero yun nga, that is not within our powers to settle. Syempre, those are for the wisdom of our congressmen to fill. Ayan. At saka thankfully din nire-recognize din ng mga kalalakihan na parang genetically or physically stronger ang mga lalaki kaysa babae. That's why our laws are more or designed for women kaysa sa mga lalaki. Oo naman. At saka, hindi naman ho sa lahat siguro mga kababaihan. Compare naman sa mga kalalakihan, mostly kasi emotional yung mga natin, no? Mga kababayan, I don't know kung mag-agree po kayo sa akin. But anyway, let's talk about yung process naman, no, partner? Yeah, maliban po sa ating mga kababaihan naman in general. Kasi sabi niyo po kanina, yun nga, ang mga kababaihan, isa sila sa mga miyembro ng vulnerable sectors dito sa ating bansa. Isa rin or kasali rin po dito yung ating mga
senior citizen and ang ating mga minor de edad, mga kabataan. Ano po yung mga pangunahing kaso naman ng pang-aabuso or neglect sa mga, when talking about sa ating mga elders, sa mga senior citizens? Ayun, this is a good topic po, no, Ma'am Faye. Thank you po. For the senior citizens, ang observation po namin is they are prone to psychological or emotional abuse. They are prone to neglect, abandonment, and even physical abuse. So yun po yung observations namin. Parang similar din yan sa mga case ng abuse na nararanasan ng mga kababaihan. Ganon din sa elderly, minus of course lang yung sa mga sexual abuse kasi mas prone sa women. Although may cases din sa mga elderly, no? Oh. Pero kapag ba pinag-uusapan ho natin yung mga karapatan ng mga nakatatanda, para sa kaalaman ng mga viewers ho natin, ano ho ba yung mga karapatan ho naman nila? Kasi syempre, bago sila maging dual citizen, no? Diba? Filipino citizens niya, biro lang ho yun, no? Kasi may mga iba ho kasi na hindi nila alam na may mga karapatan din yung mga senior citizen. Ano ho ba ito? Pwede ho ba paki-explain kung ano yung mga karapatan? And from this mga karapatan ho na ito, ano ho ba yung mga nane-neglect ho? Siguro the discount. So under your expanded Senior Citizen Act of the Republic Act 9994, baka nakakalimutan kasi ng mga ibang commercial establishments that they are allotted or they are actually given the privilege for a 20% discount. And then they're exempted also from VAT. Tapos meron din pong availment of services na kasama din po yung discount na yon. So hospitalization fees, merong diagnostic or laboratory fees. Tapos meron din po tayong in partnership po with DOH, mandatory na rin po ang membership nila with PhilHealth. Ayan. So for DOH, meron din po silang programs na free po ang vaccines for influenza and pneumococcal for senior citizens. Kasi nakikita po natin that they are the vulnerable sector, especially when it comes to health. So to engage herd immunity, di ba nga po, parang lagi nating naririnig yan when it comes to the past pandemic. Ayun. So binibigyan sila ng ganong privilege. Yun po. Meron din, aside from sa mga health services, may privilege din ng mga elderlies natin for certain discounts sa mga establishments, mga restaurants na nagpa-provide ng mga prime commodities or foods or groceries. So pwede din yun. Huh? Cinema, yes. Sa mga leisure mga free restaurants. Every Monday. Yeah. I think it's every Monday. Nakadepende. Yes, at SM Kawayan. Pati mga public utilities and vehicles, meron din. So you think po, sa dami po ng mga na-sites yung mga benefits, mga privileges for our elders para sa ating mga senior citizens. Kasi partner, when compared sa other countries, may mga countries kasi na talagang todo talaga yung suporta nila sa mga full, yung kanilang suporta, yung kanilang mga benefits, talagang binibigay nila hanggang sa yung meron silang certain houses or parang residence na doon na sila magstay at inaalagaan. Lahat ng mga kailangan nila binibigay. Do you think po, yes, like that. Do you think po dito sa Philippines, yung mga privileges na yan, are they sufficient enough para sa ating mga elders? Or sa tingin nyo po, ano pang kakulangan kung meron? Kumbaga parang nakadepende kasi yun sa program ng Philippine government. Oo, pero yung mga nabanggit kanina partner, talagang yun yung madalas na concern ng mga senior citizens. Meron pang isang karapatan pero parang alam naman ng karamihan na karapatan ito pero hindi kinikilala. When it comes sa pilahan. Oo. Meron lang mangilan partner. Mga basic ho na mga pero rights. Pero usually kasi partner, ang nakikita ko naman dyan, yung mga establishment, meron naman talagang certain areas. Pero ang mga nagre-reklamo most of the time is yung ibang mga kababayan natin, which they do not understand yung ganyang mga services para sa ating, correct me if I'm wrong po, parang yun yung sa insight ko, yun yung nakikita kong mali, observation ko na minsan ang hindi maganda yung sa ating mga other mga kababayan na they do not understand kung bakit merong ganong services. Tama. Diyan na naman pumapasok yung sinasabi ho nila, attorney kanina, na ang pundasyon dapat is respeto. Yes. Diba? Pero matanong ko lang ng mga attorney, since may mga clients ho kayo, may mga clients na din ho ba kayong mga senior citizens na ito yung mga reklamo nila? At kung meron man, may naipush ho bang kaso? Para lang maging aware yung ating mga kababayan na may na-violate na pala sila na pwede silang masampahan ng kaso. Thank you, Sir Exie. No, tama po yun. So,
So, pagka hindi pinapabigyan kasi, lalo na yung senior citizens discount, they are actually administratively liable. So, that is also for their permits as business establishments. Kasi violation yan and you're not giving the proper privilege na dapat naman talaga for the senior citizens. So, that is one thing that they can use as a ground for you not to be able to have anymore a business permit. Isa din, Sir Eki, sa mga concerns ng mga elderlies natin, yung about dun sa family issues nila na yung mga able na mga anak nila o kamag-anak nila, they refuse to provide mga basic needs ng mga elderlies like foods, shelters, clothing, etc. Neglect sila sa mga basic needs na yon. Na kung saan responsibilidad ng mga anak, ng mga able na mga kamag-anak to provide dahil nga hindi na rin nila kaya to provide for themselves. So yun din yung mga common na problema ng mga elderlies natin. Paano pala ninyo ito parang yung divisions of work, no? May kampanya ho kayo sa VAUSI, no? Yung RA 9262 in particular. And now may mga karapatan ho ng mga elderly. So paano ho ninyo dinidivide ho yun? As one na ho ba yung campaign ho ninyo or ano po? Usually as one, pero we focus also on women. Pero lalo na, if it depends kasi po dun sa size ng audience. So if we see there's elderly po dun, we also concentrate on senior citizens laws. Para naman, they have the awareness that they know, kunyari, what to fight for their rights, kung ano pa talaga yung mga privilege na meron sila, lalo na syempre yung mga express lanes for them, tapos yung senior citizen discounts, tsaka actually for utilities, they have in law 5% na discount sa utilities, water and electricity po yan. Although there is the qualifications nga na yung senior citizen talaga yung gumagamit, siya yung nasa household, siya yung nakapangalan. Yeah, and there are certain requirements like sa electricity partner, syempre before nasa EC. So sa mga senior citizen like sa electricity consumption, meron silang merong cut off ba ng kailangan ang konsumo hindi siya tataas on this certain na nagamit. Parang ganun lang. So pero yun ang usually naman na reklamo nila is bakit hanggang ganito lang? Maraming mga senior citizen kasi partner na ang konsumo nila is beyond that. So, yun yung isang reklamo nila sa I don't know, we have laws na kailangan. Yes, unfortunately, we are only limited by what is the implementation of the laws. Yes. Kami lang naman ay tagapagsabi. Pagpahatid. Tsaka Sir Exie, maidagdag ko lang. May mga nababasa kasi ako sa social media na parang main issue para sa availment ng mga elders ng kanilang privileges under the law. Parang nagkakaproblema daw kasi na kailangan pa ng mga establishments na i-require ang ID na issued by the Office of the Senior Citizens Affairs. So parang no OSCA ID, no availment ng privileges na kailangan makralify na that is wrong, di ba? I mean, yes, that's true. That's just one of the requirements. Not just the ID po. I think they're also looking for the nag-upgrade na, booklet na rin booklet. daw. Sabi nga nila, hindi na sapat ang ID ngayon. Yeah. At saka, hindi lang kasi OSCA ID ang kailangang ipresenta para makapag-avail ka. Any type of government-issued ID kasi na pwedeng magpakita ng age mo para malaman na ikaw ay senior citizen na. So that would suffice. But just to be fair naman, di ba, sa mga, baka mahulog ko, no? Just to be fair sa mga establishmento, no, ng mga owner ho ngayon, at para paalala din ho sa mga kamag-anak ng mga senior citizen, kung bakit naghihigpit. But I'm not saying, no, na itong paghihigpit na ito is legal, no, yung ginagawa nila. I'm not saying that, no. Pero kaya sila naghihigpit kasi mga attorney, naaabuso na rin ho kasi. Oo. Wala si senior citizen pero nandun yung kanyang ID. Yun lang, no? Nandun kasi tayo sa side ng business establishments na it is being used as an opportunity to get discounts na hindi naman warranted para sa kanila. But again, hindi ho yan legal, ha? Mga mamaya sasabihin, sabi sa IBC, okay lang daw na na maghigpit. Hindi. Dito tayo sa batas. As long as na-amend yung batas, pwede siguro. Anyway, pag-usapan ho natin kung ano yung ginagawa. In fairness naman sa provincial government of Isabela, yung karapatan ho nito ng mga senior citizen, lalong-lalo na sa pilahan. Yan, kinikilala din ho naman. Pero wag ho kayo mag-disguise na senior ho kayo. Para naman ho sa mga kabataan o mga minor de edad, ano po yung mga particular ho naman ng mga protection para ho sa kanila, mga attorney? Ayan, medyo marami-rami yan, no? Lalo na yung anti-child abuse law.
at we are protecting the dignity of the child so they are not demeaned, degraded, ayan. Yung intrinsic dignity, intrinsic worth or dignity nila as a child. Tapos meron din yung parang exploitation laws natin against, yung online expectation against our children. Ayun din yun, covered din yun. Anti-bullying. Meron ding laws for... child labor. Yes, for child labor laws. Especially for the entertainment industry. There are particular hours lang na parang inaalaw lang that the child, artist, will be able to work. Parang ganun po. Ganun din syempre yung mga nababalitaan natin na child sexual abuse or exploitation. Di ba? Parang napaka-common kasi niya na nababalitaan ko na child exploitation yung mga bata na ginagamit online sa online platforms, no, para pagkakitaan ng kanilang mga guardians. So, medyo nakakatakot din po, no, kasi with the advent of AI, artificial intelligence, kasi pwede na po nilang i-edit yung pictures ng mga minors, lalo na for the children, and then they use it for sexual activities, ayun nga, the sexual posting, ayun po. Yun medyo nakakatakot dun. So at least we have laws when it comes to yung online posting, lalo na dun sa having or in possession of such materials. Children ay pasok pa rin ho sa VAUSI. Siguro yung mga kababayan ho natin na may mga negosyo, nag-aalangan, paano daw ho yung mga working student? Kumbaga, ako is 14 years old. Pero mukhang 14 years old. Mukhang hindi 14 years old. Paano kapag nag-working student, okay naman sa parents? Kasi nga, walang-wala ho sila. Ang tanong ho yan, liable ho ba si employer? Yes. Kung sakali. Because if you know that your employee is a minor, it does not excuse from the responsibility and accountability given the fact na, syempre makikita mo naman si itsura na minor yan. So it would be better on the part of the employer to have clearances from the SWD and especially with DOLE. Kasi considered child labor kasi yan. Lalo na po kung nade-deprive na yung rights ng bata to have a better life, parang gano'n. So hindi pwedeng invoke yung in good faith naman. Gusto ko naman tumulong magbebenta lang naman siya ng candy. Ganun. Hindi pa rin. Ano naman dyan, partner, is it is okay so long, I think po, correct me if I'm wrong, it is okay so long as hindi mo na-deprive yung karapatan ng bata na mamuhay ng yung normal childhood, and nakakapag-aral, yung bang tipong hindi siya nade-deprive sa pagkain, sa paglalaro, yung mga tipong ganun. I think yun parang yun yung tama po ba? Kasi at the end of the day, kasi ang titignan naman ng batas natin yung mga activities that would promote the best interest of the child. But then again, no? We have law. Oo naman. Kasi baka mamaya employer ka, may kaaway kang isang employer din. No? Sinumbong ka niya, nako, dehado ka. Partner. Okay, so mga attorneys, meron din po tayong mga kaso na ang mga bata, yung nagiging kawawa in a scenario na halimbawa yung kanilang mga magulang, palagi pong nag-aaway, umaabot sa puntong sila ay naabandona o napapabayaan, lalo na po pagdating sa financial support and any kind of support. Paano po makakakuha naman ng support order ang mga batang ito mula sa mga magulang na tumatakas sa kanilang responsibilidad? Ayan. Magandang question po yan, Ma'am Faye, no? So for the children, lalo na for minors who have been abandoned by their parents, maganda po lumapit po tayo sa ating mga VAUSI desks. We have several VAUSI desks po per municipality. So syempre, ilang component cities and municipalities po dito for the province of Isabela. So usually po dyan, sila po yung first responders po natin on these types of issues. Tapos after that, yun na po yung endorsement natin for criminal liability because that is abandonment of child. So yun po, abandonment of minor. Tsaka doon na po natin maisasagawa yung proper civil cases, court cases, para naman po doon sa mismong support na ibibigay ng mga magulang doon sa bata. Andyan din syempre ang ating mga municipal social welfare offices para mag-provide ng mga temporary na shelters and custody and care sa mga bata na inabandon na or na neglect ng kanilang mga magulang. Para mas malinaw, no? Kasi may mga naguguluhan. Bakit naman ako nakasuhan ng child abuse or RA 7610? So, pwede pa rin yun sa emotional. Yung sa mga Ilocano, imbabain mo, deji minor de edad, sa J sang Juan, ang tinagadungan at tao. So, pwede yun. So, pwede rin kapag hindi mo binigyan ng suporta.
Financially. So, pwede rin kapag binugbog mo. Siyempre, binugbog. Of course, most Child definitely. abuse. Kasi maraming mga acts or omissions doon sa child abuse law na kung saan pinaparusahan ng batas, nandiyan ang physical abuse. Siyempre, andun din yung cruelty. Pag pinahiya mo ang isang bata in public at feeling ng bata ay bumaba ang kanyang intrinsic worth and validity, then that's papasok yun sa cruelty na pinaparusahan sa child abuse law. Kapag po ba mga 7610, child abuse, ano ho ba yung madalas na act na parang nababiolate na doon pumapasok itong batas na ito? Usually in our experience po with the legal office, it's po kasi physical abuse. Binubugbog po Most talaga of yung the mga bata time, oo. in the guise of discipline. So nakasanayan kasi na sinisinturon, yung dos por dos, no? So kasi yun daw yung nakalakihan. Unfortunately, those types of discipline kasi this really not work kasi hindi mo na i-communicate properly dun sa bata. Ano ba yung dinidisiplina mo sa kanya? What did he or she did wrong? Paano ba ma-assess or paano ba niya maitatama? Kasi ang nang pupunta na lang sa bata, ay takot na siya. It's the fear. Yeah. Although nakalagay din naman sa ating batas na nasa parents or legal guardian yung responsibilidad na disiplinahin ang kanilang mga anak, pero kasi may limitation na pagdidisiplina. Pag ang pagdidisiplina ay umabot na sa physical injuries ng bata, then that is cruelty already or physical abuse. Naapektuhan na yung kanilang yung growth. Actually, And ako social naman, partner, lumaki lumaki din naman ako na napapalo ng sinturon. Pero yun nga po nabanggit nyo, may limitation. To the point na yung parent ko naman is may ganong scenario, pero meron din yung scenario na they will talk to me. Ipapaintindi bakit may ganon. So siguro yun yung kulang sa mga parent na nakakasuhan. Parang they lack conversation kasi Attorney Ana, no? Puro na lang physical, na lang kasi punishment that they forget na kahit papaano, kailangan rin ipatintindi kung bakit. Naku, delikado, baka maraming mga batang tumapang ho ngayon. Pupunta sa office nila, Attorney Kai at Attorney Ana Lu. Anyway, let's talk about yung mga, since kayo yung mga lawyers ng Provincial Government of Isabela, ano-ano ho ba yung mga kasalukuyang programa ho ng Provincial Government of Isabela para ho dito sa VAUSI awareness at pagtugon ho sa mga kaso ho ng karahasan, yung RA 9262, ma'am? Maganda po that we have information dissemination during Women's Month, during March, tas yung Children's Month po natin for October. Tapos ginagawa rin po natin ito po, yung 18 days campaign against violence against women and children. So pinapakita po natin sa tao na walang sawang naghahatid ng informasyon, reminders that you have rights. You must be heard. Na you have something to say, we are here and we can hear you. Aside from that, Sir Exie and Ma'am Faye, meron din tayo sa Isabela na yung tinatawag natin na facility like the Women and Children Protection Center under the Lingap Center under the management ng ating PSWD office na kung saan the center provides temporary shelter para sa mga kababaihan and mga children na biktima ng pang-aabuso or exploits mula sa society in general. So, yun. Yun, tama nga yun, Attorney Ana. Kasi yung frontliners po natin dyan, first responders, is ating mga MSWDOs. So, ang ginagawa po nila, ini-endorse po dito sa province po natin kasi meron po tayong Women Protection Center and Children Protection Center and then also for children, yung Lingap Center po natin. Ito nga yung pinapakita ho natin, no? Anyway. Ayan, yan po yan. Oo, partner? Yeah, so sa mga mga attorneys, sa mga bata po na may complaint na ganyan, paano at sa mga nabanggit niyo pong mga services, paano naman po natitiyak ng ating pamahalaang gobyerno ng Isabela yung mabilis po na yung immediate na response or tulong sa mga batang biktima po ng pang-aabuso? This is why we're going to be very thankful po to our MSWDOs kasi sila po talaga yung first responders natin. Immediate po yung action dyan. Pagka meron ng complaint or kahit yung tawag dito, there is a community sentiment na si ganito, may ganitong family. So immediately that report, they try to investigate already. So if they need intervention, they will intervene and then automatic endorsement na po yan dito sa Capitol. So yun na rin po for the
a filing of the information, tapos yan na po papasok ang ating DOJ. At saka bukod dyan, meron ding strong coordination or linkages ang ating mga MSWD sa ating mga enforcement authorities like the PNP. Lalo na kung kailangan kaagad ng urgent response para dun sa mga naabuso. So, andyan kaagad ang ating mga uniform personnel para tulungan na i-rescue ang mga kababaihan or mga children mula sa pang-aabuso. When it comes sa provincial level, no, sa atin, sa pamalampalalawigan ng Isabela, kunwari ako, lalapit ako, or si Juan de la Cruz, aside sa counseling, aside sa pinapakinggan natin yung concern nila, hanggang saan ho ba yung tulong na ipapaabot ho natin sa kanila? Meron din po tayong seminars, lalo na for single parents. So parang merong parent assessment na ginagawa din po ang PSWDO. It reminds them of their obligations as a parent to their children. So parang yun po yung mga reminders po natin. Plus meron din po tayong assistance, free legal services po sa Provincial Legal Office. So we are ready and willing to volunteer our services po for free. Parang pag pinapatawag po kami sa mga component cities or municipalities po namin, we visit. So kami na rin po yung disseminate ng information, yun po. Kami na rin po yung nagtuturo kung saan po sila kaagad lalapit. When it comes sa mga filing of case, gano'n, mga libre na pro bono, gano'n. Yes po. Pagka gano'n po kasi, automatic naman po sir yun, Exie. Kasi pagka for information, lalo na for very delicate cases like this, ano na po yan, through the PNP, diretso na po yan sa ating mga fiscals. Yan po, sa mga prosecutors po natin. Nakikita ko, partner, yung mga pins nila. So kanina, nabanggit din nila. Oo. Because and of course, members nga sila ng Zonta Club. So, paano naman, saan naman po pumapasok yung mga ganyang klase ng organization pagdating sa mga ganitong klaseng To be cases? honest, it's a serendipitous chance, no? Kaya rin po kami naging close because we are women for the same advocacy nga for women and children. Ayun, lalo na po for women empowerment. So, meron po yung Zonta Club of Isabela. We had no idea prior to joining the club. And now that we are members, we try as much as possible to volunteer also our time, our services. So, it's one of our personal advocacy. So, shout out din po kay Attorney Jenny Flor Manantan, our sister, and Attorney Ashley Pintukan, soon to be sister. Ayun po. So parang nakakatulong din itong Zonta Club ninyo. No? Kung sakali, may client kayo pumunta sa Provincial Government of Isabela, so nire-refer din. Yes, oo. Kasi ang Zonta Club, it's actually a non-governmental organization na tumutulong, katuwang siya actually ng ating government agencies para ma-promote ang karapatan ng mga babae at para sa welfare in general ng women and children. And what's nice din po from Zonta Club of Isabela is we're not just lawyers. We're also a group po, meron din po sa aming doctors, meron din pong business women. So it's a well-rounded group po talaga na of professional women who would really want to help the advocacy. Oo. Actually, partner, dati-dati, nakikita ko lang yung parang billboard sa mga daan yung about Zonta Club. Nandun yung mukha nila, Atty. Susunod. Actually, I don't have any idea. Ano ba yung Zonta Club? So, parang dinadaanan Ayan ko lang. Zonta Club of Isabela. So, nakikita nyo po, mga kaibigan, minsan sa mga daan, even sa, not just here in Isabela, sa Tugigaraw, I see it also. International actually. Oh, okay. Well, going back sa atin hong malaman ko lang attorney, para sa kaalaman din ng mga viewers natin, malay natin may mga solo parents din yan. And of course, mga kababaihan. Siyempre, wag ka muna. Unahin muna natin yung nangangailangan. Kinig muna Ano ako. yung mga economic empowerment programs ang inaalok ko para sa mga kababaihan, lalo na sa mga solo parents o biktima ng pang-aabuso dito sa Provincial Government of Isabela? Sa PGI setting, meron tayong mga programa na kung saan ay may privileges na binibigay. Priority ang mga solo parents. Andun nga yung sa tinatawag natin I-RISE program na kung saan binibigyan yung mga grupo ng mga kababaihan or associations or cooperatives of women na mabigyan sila ng financial support nang sa ganun ay makapagsimula sila ng kanilang livelihood activities or programs. So, kung sila priority ang grupo ng mga kababaihan din. Lalo na yung mga solo parents din. Yun nga po yung acknowledgement of the Provincial Government of Isabela to give nga po support. Kaya nga yung I-RISE initiative po, malaking tulong po yan kasi parang yung pabigas din po natin sa solo parents. Talagang patunay yan ng Provincial Government of Isabela. Kahit anong sektor ka man, Yes. hindi ka naiiwan, kumbaga. No one left behind. Anyway. Yan kasi yung order ng ating punong lalawigan.
na dapat pantay-pantay din, no, yung pagtrato natin sa ating mga kababayan. Anyway, lastly na lang, no, etong kampanya ho ninyo na ito, overall, ano po yung reactions ho naman ng community sa lahat, no, ng mga sectors kapag may mga ganyang campaign ho kayo ng VAUSI? Siguro una po is the reaction is curiosity. Ano ba yan? Women na naman. So, ibig sabihin may Ganon. mga hindi pa rin aware. Yes, unfortunately. Kasi ang ano kasi natin, no, ang usual impression kasi pagka VAUSI, akala nila masyadong ginagawang privilege ang pagkababae. Not really. It's just giving them the equal opportunity and equal footing with men. Pero kumusta ho ba yung ugnayan ho sa mga barangay? Kasi nakakatulong talaga yung mga barangay kasi may mga far-flung barangay so tayo. So, kumusta ho ba yung ugnayan ho ninyo when it comes sa ganitong mga kampanya? Yes po, kasi with the legal office, we also do katarungang pambarangay lectures din po, no? Tapos inaayos nga din po namin yung parang naging nakagawian na ginagawang inaayos po kasi sa barangay level yung VAUSI cases na dapat po hindi. Kasi may mga ganun. Si Kapitan na yun. Oo. Kasi may impression po na within the barangay, away lang yun mag-asawa. Magbati na kayo. Well, in fact, it goes through a deeper or more, systemic kind of abuse. Kaya as much as possible, ang barangay po natin will only just endorse. Ayun po. So yun yung binibigay, lang. Protection order ng barangay, pero hindi required na dapat pag-ayusin ng kapitan yung away ng mag-asawa, lalo na kung VAUSI case yan. Just to share lang, no, bago yung mensahe ho ninyo, bilang isang dati hong reporter na medyo matagal ho na rin, sa ugnayan ho namin sa mga kapulisan, sa Women Protection Desk, no, particular, minsan ang sabi ho ng mga kapulisan ho natin, ay pasensya, not to mention kung saan to. Tinatanong ko kung kumusta na yung kasong idinulog. Sabi niya, Sir, kakaasi kami lang nag-prepare ti papel, ajay nagsangit sunggulang. Yung mister, pinatawad na, bugbog sarado na. Kunwari, isang suntok na lang dead na, kumbaga. So, ano po yung mensahe ho ninyo sa mga kababaihan na may mga ganung hong malambot pa rin hong puso, na sa kabila ho ng malapit na ho silang mamatay, nagagawa pa rin ho nilang patawarin yung mga mister? Marami ko kasing factors yan, Sir Exie. So no matter how much we try to help or how much we try to inform them na hindi dapat yun, at the end of the day, yun kasi yung naging normal sa kanila na it's hard kahit papaano to pull them out of that situation. Kasi yun na nga yung tinanggap nila sa sarili nila na yun na yung buhay nila. But we are here, hindi kami magsasawang magsabi, hindi kami magsasawang mag-remind for the information dissemination, assistance, even counseling, na as much as possible, all women have the right to a dignified life. Perhaps parang siguro natatakot silang mag-isa. Especially when they have children. Yun. So, Ang notion kasi ng mga babae ay mas maganda pag buo ang pamilya, hindi magkahiwalay ang thinking lalaki about at the babae. children, Oo, kaya lang kasi baka hindi rin kasi natin naiisip na baka mas detrimental sa psychological development ng bata kung nakalakihan niya na nagbubugbugan ng kanyang mga magulang. Diyan pumapasok yung bago ikakasal kasi merong marriage counseling, no, na ginagawa. And just to be fair din ho naman, sa mga kalalakihan, baka mamaya may nagagalit na. Kaya sa mga misis, para i-promote ang mga kalalakihan. sa mga misis ho naman, usually kapag pagod na ho si mister, no, at lasing na umuwi, wag ho munang bungangahan. Ha? Oo, usually dyan nagsisimula. Oo, hintayin mo munang stable yung pag-iisip ng mister mo bago mo siya pagsabihan or ano. And same with sa mga kalalakihan naman, inasawa ho ninyo yung mga misis ho ninyo para may katuwang ho kayo, hindi ho may pampunching bag or di kayo para may alila. Ayan. Tulong sa isa't isa equals, dapat respeto yung pundasyon. Anyway, well, thank you, no, mga attorneys. Siguro, no, oras na para tayo mamaalam, pero bago ho kayo mamaalam, mensahe ho muna ninyo sa atin ho mga viewers sa mga oras na ito. Sa ating pong tagapanood at tagapakinig, marami pong salamat at binigyan kami ng opportunity to share our advocacies through VAUSI, and also na our doors are always open, lalo na po kung meron po kayong mahinanaing, reklamo, complaints, kahit lang po simple consultations, our doors are always open for women, children, and even men. Thank you, Attorney Kai. Attorney Ana.
Okay. Siguro ang mensahe ko sa ating mga tagapakinig ay lagi nating pairalin ang respeto natin sa ating kapwa. Okay, again no, sa atin hong mga viewers, kung may mga tanong ho kayo, lumapit lang ho kayo sa kila attorney kaya attorney. Ayun nga, Sir Exie, no? Tandaan niyo po ang mga beautiful faces na ito. Tsaka for relationships po kasi sabi nga nila, love will fluctuate, pero respect should not always change. That is correct. Ayan. Kung tanda na nilagay ko sa biography ko yun. Quotable quotes. Oo. Tatanungin ko ulit yan mamaya si Attorney Kai. Parang magandang maging mantra yan. Okay, once again, we would like to thank ang ating pong nagagandahan na panauhin ngayong hapon. We have Attorney Analu Agustin Villesa, the Supervising Administrative Officer ng Provincial Government of Isabela. And of course, Attorney Carla Luis Joaquino Agbayani, or Attorney Kai for short, ang ating Assistant Provincial Legal Officer ng PGI. Oo, nako naman no, again maraming salamat Sir MK no, pa-watch yung natin dyan at patanggal. Mga kababayan, tandaan ho natin ang 18-day campaign na ito ay isa hong pagpapala na ang bawat kababaihan ay mahalaga. At ang isang Pilipinas na ligtas para sa kanila ay isang Pilipinas ho na ligtas para din ho sa ating lahat. Tama dyan. Gamitin po natin ang 18 days na ito, hindi lamang upang tayo ay mag-post ng kung ano-ano sa social media tungkol dito, kundi upang tayo po ay kumilos at tumulong sa pagpapalawig ng daan upang malabanan ang karahasan laban sa kababaihan. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong official kakwentuhan dito sa Pamahalang Panlalawigan ng Isabela, Faye Andres. Don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, and to subscribe to our YouTube channel to keep you updated sa mga mahahalagang impormasyon at kaganapan dito sa ating lalawigan. At syempre sa ngalan ho ng aming mahal ho na Isabela Governor Rolito T. Albano at Vice Governor Kiko D. at ang buong Pamahalang Palalawigan ng Isabela, ako po ang inyong resident broadcaster ng Pamahalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad. Manatiling connect sa bayan. At manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.